Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Ginoong Xiangping Xiao. Yan, mas kilala po siya sa tawag na ZZ. Yan, CZ. Siya po ang nagmamay-ari or founder kay Binance na pinakakilalang crypto exchange sa buong mundo. At ngayon, si Ginoong ZZ ay mukhang meron po siyang kakarapin ngayon na isang criminal charges. At yan, atin pong aalamin sa balita na ito kung anong criminal charges ito. Siguro ito ay may kaugnayan sa kanyang platform, sa kanyang operation na si Binance. At sa tingin ko ay si Binance US po yan at hindi po si Binance Global. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, this threat comes amid a cascade of high-profile exits, significant layoff, and Binance decreasing market dominance. Ayan, kasi na-content po natin sa nakalipas na balita na marami na pong mga nag-quit, nag-resign dito kay Binance US. Yan, si Binance US po yan. At marami pong natanggal, ayan, or na-layoff na mga workers dito, mga empleyado ng Binance. Kaya maliban diyan ay talagang humihina yung market dominance ni Binance. Ngayon, kaya mukhang dahil dito ay malamang ay meron itong kinalaman sa yung criminal charges kay Ginoong ZZ. Binance, the uncontested titan of the cryptocurrency world, is now grappling with a series of legal and operational calamities that have raised questions about its future. According to a report by the Wall Street Journal, which cites anonymous sources, Xiangping Zhao, commonly known as ZZ, and his colossal crypto exchange could face criminal charges from the US Justice Department following a prolonged investigation. Ayan. Yan po ang dahilan. Makakaharap po si Ginoong Xiangping Xiao at ang kanyang Binance crypto exchange platform ng mga criminal charges. Ayan. Sa US Justice Department. Yan na po ang kanilang makakaharap. Yan, dulot po kasi yan ng yung sunod-sunod na operational calamities dito. Yan, at yung mga nabanggit natin kanina. Shrugging off Binance woes. Post the crash of FTX, Binance seemed destined to inherit the crypto world, but the tables have turned less than a year. The company is experiencing a profound shake-up, with more than a dozen senior executives departing and significant layoff underway to mitigate the cost. Ayan po. May mga nagsasabi na si FTX, ito po yung crypto exchange naman ni Sam Bankman-Fried. Ayan, si Sam Bankman-Fried. Ayan, at alam po natin na ang FTX na ito ay ang pumapangalawang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Kaya ibig sabihin ay ito po yung kakompetensya ni Binance, si FTX. Yan. Pero ang nangyari dito ay yung FTX ay nag-collapse po siya. Kaya ngayon ay wala na. Ibig sabihin ay si Binance na lamang talaga ang pinakamatinding crypto exchange sa buong mundo. At marami pong mga nagsasabi na si Binance ang talagang pinakamalaki at wala nang makakatalo rito or wala nang makakatapat ito. Pero hindi po pala ganito ang nangyari. Mukhang dihado na rin ngayon si Binance. Ayan. Mukhang ayan nga, kasi hinabol pa siya kasi ayan, yung gaya nga ng aking sinabi kanina sa ating nakalipas na balita ay marami raw pong mga senior executives ang nagsisialisan. Ayan. At nakontent na mo natin ito sa nakalipas na balita pero kay Binance US po ito.
Hindi po ito kay Binance Global, kay Binance US. Mga executives, ito po yung mga matataas. Yan, ito yung matataas na mga uh, yung mataas na mga empleyado ni Binance. Yan, top executives, mga sila yung mga leader. Kaya yan, maliban dyan ay significant layoff. Yan, sobrang dami ang tinanggal nila para lamang ma-mitigate yung cost. Ayan. Despite this setback, some voices within the industry like Bitwise CIO Matt Hugan perceived the situation with skepticism. In a recent post on the X social media platform, he opined that the crypto world is resilient, anti-fragile, and much larger than any trading venue. Yan, Binance co-founder Yi He remains defiant, assuming in an internal message that they would overcome this phase. This internal turbulence, however, echoes in the form of dwindled employee morale and declining market dominance, handling about half of all direct crypto trades, a significant dip from 70% at the start of the year. Yan, sinabi naman po ni Yi He, ang co-founder ng Binance, na ayan, na darating din, ayan, na kanilang kung saan ay ma-overcome din nila ito. Ayan, yung kanilang kinakaharap na problema na ito. Earlier reports of legal troubles. Even before the Wall Street Journal coverage, the issues Binance is currently facing were in the limelight. Earlier reports hinted at the DOJ contemplating fraud charges against Binance, prompting concerns about potential consumer fallout and market instability. The unease was not just about potential criminal charges, but the domino effect it could have, reminiscent of the bankruptcy of platform FTX. CZ and Binance have been in crosshairs of multiple U.S. agencies, including the Securities and Exchange Commission and the Community Futures Trading Commission, for allegations ranging from operating an unregistered exchange in the U.S. to manipulation of trades. Ayan. Yan po ang tungkol dito kay Ginoong ZZ at ang kanyang Binance na crypto exchange trading platform. Mukhang talagang siya po talaga ang talagang hinahabol ng mga SEC at mga talagang gusto nilang pagpabagsakin si Binance. Kasi alam naman po natin na talagang ayaw na ayaw. Ayaw talaga ng mga government sectors sa mga cryptocurrencies. Kasi wala po silang control. Yung government po kasi natin ay wala silang kakayahan na i-control ang mga cryptocurrencies. Kasi mga decentralized po kasi ito. Kaya gusto nilang pabagsakin ang mga cryptocurrencies. Siyempre, inuuna nilang targetin yung talagang malalaki na industriya. Dahil kung pag nagawa nilang pabagsakin yung mga malalaki ay napakadali na lamang nilang wasakin yung mga mas maliliit dito. Kaya ayan, talagang sa ngayon ay talagang yan nga ang kanilang ginagawa. Kung saan ay unti-unti na pong parang ayan, may nangyayaring hindi maganda dito kay Binance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyo pong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.